Alright mga brothers, welcome back sa ating FKM Falcon X400 serye. Alright, for today's video mga brothers, susubukan natin matop speed ang motor na ito sa ating makakaya. So nandito tayo ngayon, no? Papasok tayo ng Esitex, galing tayo ng Subic Bay. So napakaganda ng daan dito. At syempre mga brothers, first time nating magbablog dito sa ganitong klaseng highway, sa open highway. At first time din nating magbablog ng top speed ng isang big bike. Ayan, sa vlog actually nung mga hindi pa ako nagbablog, nakapag top speed na rin ako ng Motorstar Cafe 400 mga brothers. Ayan, alam ko na top speed ko yun ng mga 150 ata, 160. At ito, subukan natin ito, no? Kasi meron ng claim ang FKM na 160 kilometers per hour. Ang pagkakaalam ko mga brothers on the wheel, may limiter itong mga motor na to kasi fuel injected siya. So susubukan natin kung makakapag 160 kilometers per hour tayo, no? Kung kakayanin natin. Alright, so mga brothers, pa-exit tayo ng Dinalupihan, okay? At sana ma-top speed natin siya. Yun na naman yung gusto ko, kaya dumaan ako dito. Ayan, may ginagawang daan dito. So hindi pa tayo rito maka-arangkada talaga ng todo, kasi nga hindi pa ganun ka-diretso yung daanan. At hindi pa ganun kalapad yung daanan, may mga ginagawa pa nga eh. So nung pauwi mga brothers on the wheels, dumaan din ako dito. Imbis na papasok ako ng zigzag ng Olongapo, dito na ako dumaan. So nagbayad lang naman ako ng 35 pesos. At least maiksi na yung daanan, maiksi na yung travel time. At hindi na ako nagzigzag, Subic Bay na kagad. Tapos labas na ako ng Subic Bay, sa amin na kagad sa Barreto. So less yung time travel. Iba rin kasi pagka nakaganitong klaseng motor ka, nakakapasok ka sa mga highway, so hindi ka na naabiyahin na matagal, sobrang tagal. Yun naman yung advantage ng ganitong klaseng motor. Lalo na kung related sa business mo, sa work mo, malaking save ng time yung ma-save mo, kasi nakakapasok ka na sa mga highway eh. Ganda ng panahon ngayon mga brothers. I think it's 12 PM na. Alas 11 kasi ako malis ng bahay eh. So sa gitna tayo yung cash, dahil wala pa tong RFID. Ayan. Nakahuling pasok ko dito nakamotor dati, gamit ko Vulcan 650, kasi may client ako dati na tinulungan ko na makabili noon. Ako yung nagmaneho galing Nueva Ecija. Ayun, so nakapasok ako dito. So buti natanggap pa ng mga cash dito, kasi uso na ngayon yung mga RFID na yan eh, di ba? Eh wala pa ito, i-register pa daw to. So ayun lang, pag nakahinto, ramdam mo talaga yung init ng araw. Ilang segundo kaya yon? No? Ilang segundo kaya yon? Kwarta, nakuha natin siya ng 100. Nag-rev lang tayo ng around 7,000 sa motor. So napansin ko sa kanya, pagka hina-high rev mo siya, meron na siyang vibration dito sa foot pegs niya. So may aerodynamics tayo rito mga brothers, kasi 100% tayo tumatakbo. Wow, grabe. Ang ganda pala rito ng daanan. Ayos na ayos. So yung una ko kasing daan dito, naka cruiser bike ako, medyo relax. Ngayon sports bike, naked sports bike. So kailangan dito mga brothers naka full face ka, kasi yung lakas ng hangin. So 100 pala yung tinatakbo ko eh, oh. Actually mga brothers, hindi ako sanay talaga na nasa big bike. Alam niyo naman, pang small displacement lang ako eh. So maganda naman sa kanya mga brothers, pagka ganito klase, yung lakas ng hangin, kaya naman niya, no? May bigat naman siya at hindi naman siya basta-basta inahangin at parang inaalis sa kalye. Kaya naman mag-stand out ng motor. For the 185 kg, sapat na yon. Hindi ka na mabibitin. I'm not sure kung matatap speed natin, no? Patakbuhin natin hanggang
hanggang sa mabilis sa makakaya natin. 120, 135. Ay, naka 135 pa lang tayo. Hindi pa natin mapa 160 dahil may traffic. Tsaka hindi kasi diretso yung daan mga brothers eh. Sana rinig yung audio natin dahil ngayon lang din ako nakapag vlog ng ganito. Sarap pala rito magmotor. Tsaka ang bilis mo, tumatakbo ka ng 100 dito pataas. Ayos na ayos. Tsaka kahit mainit yung panahon, di mo ramdam dahil yung lakas ng hangin, yung hampas. Tsaka talaga mapapa sports mode ka rito. Yuyuko ka talaga rito kasi yung hangin, pag hindi, nakahampas sa'yo. Tuka natin ulit. 130 lang, hindi ko talaga siya kaya, lakas ng hangin. Tuka natin. May bibigay pa siya eh. I think mga 160 nga meron to. 141. Ay, lakas ng hangin, grabe. Kalayo buko ka talaga. Woo! Sarap. So I think mga brothers, meron siyang top speed na 160. Ayan oh. Ay. Woo! Dinalupian, 3 kilometers na lang daw. Ayan, i-exit na tayo. So nasagad natin siya mga brothers ng 141. Pero meron pa siya, no? Meron pa siyang ibibilis. Ako yung kaya ko lang 141 sa kanya kasi malakas yung hangin dito ngayon. At medyo may lubak yung daan, hindi siya diretso. Tsaka isa pa, first time ko mag top speed ng ganito, kaya pagpasensyaan nyo na. Pero sarap niya oh. Woo! I think ako cruising speed ko lang dito. Takbo lang ako ng mga 115 to 120. Okay na ako. Ito 100. Ayan o, para ka namamasyal. Pasyal lang itong 100. Kasi malaki na yung daan eh. So mga brothers, naka top speed lang tayo ng 141. Ayan. At meron pa siyang ibibigay. I think kaya nito maka 150 to 160. Yan yung ano ko dito. Tama naman yung akin lane ng ng FKM. Aray ko, ano ba yan? Tama naman yung claim nila. So yung mga owners nitong Falcom X400, pwede rin kayo mag-comment mga brothers kung ano yung nasagad nyo sa motor na ito. Kasi ako kaya ko lang yung hanggang 141 dahil dito sa road condition, no? Pero meron pa siyang ibibigay. I think kaya nga nito mag 150 plus. And also syempre may limiter ito eh, di ba? Yun nga yung sabi sa akin doon sa FKM, may limiter siya. Pero kung tatanggalin daw yung limit, pwede pa siyang tumaas. Ayun, no? So exit na tayo ng Dinalupihan mga brothers on the wheel. So mga brothers, kung nagustuhan nyo ang ating top speed review dito sa Falcom X400, huwag nyo pong kakalimutan na i-follow ang ating page. Syempre i-share nyo na rin, napaka-importante po nyan para sa ating Facebook page, no? Comment nyo na rin, lalo na yung mga owners na nakapag top speed na itong motor na ito. Alright, tulungan nyo ako dyan, baka sakaling mas mataas pa yung top speed nyo sa akin. Okay, sa mga brothers on the wheels, putulin ko na ang ating episode dito dahil magbabayad na tayo sa toll gate. Wala pala tayong RFID, ay tayo ng cash.